Hello sa inyong lahat, magandang buhay. Today in Philippine History, November 28, 1928. Ang Philippine Long Distance Telephone Company ay itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 3436 o Long PLDT na kilala nung kasalukuyan. Opo, ito po yung meaning ng PLDT, Philippine Long Distance Telephone. O diba? Tara, pag-usapan natin ito at ipapaliwanag ko sa inyo ang kaysaysayan ng telephone company dito sa Pilipinas. Okay. Ang PLDT o Philippine Long Distance Telephone Company ay may mahalagang papel sa kaysaysayan ng telepono sa Pilipinas. Okay, so nabanggit ko na to kanina sa video explanation ko. Banggitin ko naman ulit ito kasi para matandaan nyo kung anong talagang kaysaysayan ng PLDT. Bakit hanggang ngayon patuloy pa rin ang serbisyo ng PLDT kahit may smartphone na, kahit maraming ng access sa smartphone na yon, lalo ang kabataan na yon, tulad ko. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo ito ulit. Ang Philippine Long Distance Telephone Company, PLDT, ay itinatag noong November 28, 1928. Ito ay ang unang kumpanya ng telepono sa Pilipinas. Okay, kaysaysayan ng telepono sa Pilipinas. Noong 1905, ang unang pampulpitong serbisyo ng telepono sa Pilipinas ay inulungsat ng Philippine Telephone and Telegraph Company o PTNT. Ayan po, sila yung naglungsat ng telephone company sa Pilipinas. Okay, so ito na. Noong 1928, ang PTNT ay naging Philippine Long Distance Telephone Company o PLDT. Hanggang ngayon. Opo, totoo po yun. Noong 1930, ang PLDT ay nagsimula mag-install ng mga linya ng telepono sa mga kanayunan na lugar. Noong 1940, ang PLDT ay nasira dahil sa ika-2 digmaang pandaigdig. Noong 1950, ang PLDT ay muli itinayo at nagsimula mag-install ng mga linya ng telepono sa mga lungsod. Noong 1960s, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyong ng long distance. Noong 1970s, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng mobile phones. Noong 1980s, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng data. Noong 1990s, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng internet. Noong 2000s, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng cable TV. And lastly, 2010, ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng digital TV o long hindi na kayo gagamit ng cable, mga digital TV na lang, o diba? Okay, maraming sa inyo na may access sa cellphone ngayon.
lalo na manonood kayo na mga video explanation ko on YouTube. May access na kayo doon kahit sa mga probinsya o dito naman sa NCR pati sa Mindanao, Luzon, Visayas. Ang kailangan natin internet. Sino ang unang kumpanya na nag-alok ng mga serbisyo ng internet o wifi? Di ba ang PLDT? Okay. Ang PLDT ay nagsimula mag-alok ng mga serbisyo ng wifi noong pang 2000s. Okay. Ang PLDT ay isang sa mga unang kumpanya sa Pilipinas na nag-alok ng mga serbisyo ng Wi-Fi. Nag-alok ang PLDT ng iba't ibang mga pakete ng Wi-Fi depende sa pananailangan ng bawat customer nila. Ganon po yon. Nag-alok sila ng mga serbisyo ng Wi-Fi sa bahay, sa opisina, at sa mga pampublikong lugar. Okay, dito na tayo. Kahit na may mga smartphones na, mahalaga pa rin ang papel ng PLDT sa Pilipinas. Bakit mahalaga ang PLDT? Internet Service Provider. Ang PLDT ay isang paunahing internet service provider sa Pilipinas. Maraming tao ang gumagamit ng PLDT para sa kanilang internet connection sa bahay o sa opisina. Mobile network. Mayroon ding mobile network ang PLDT na kilalang bilang Smart Communications. Maraming Pilipino ang gumagamit ng smart para sa kanilang mobile phone service. Telepono. Nagbibigay pa rin ang PLDT ng mga serbisyo ng telepono, lalo na sa mga lugar na walang access sa mobile phone service. O yung sa mga liplip na lugar na walang signal kagaya sa probinsya, alos hindi lahat namang sa probinsya, hindi nakaloan ng access sa mobile phone service. Yung sa liplip talaga. Opo, yung po yun. Okay. So, nabanggit ko sa video explanation ko ang cable TV. Ano ang cable TV? Ito ay nag-alok din ang PLDT ng mga serbisyo ng cable TV sa pamamagitan ng kanilang subsidiary ang signal. O diba? Yung signal sa kanila, yung PLDT pa din ang may-ari ng signal. O diba? Okay, ganun po yon. Ito yung nabanggit ko sa kanina sa video explanation ko, yung Signal TV. Pagmamaali sa ng PLDT, bali sa kanila yung Signal TV. Kaya kung meron kayang Signal TV dyan, sa PLDT yung may-ari ng PLDT yung sa kanila yung yung cable TV na ng signal. Okay, ito yung mga pinakita kong letrato sa video explanation na yung araw na ito. Dapat meron kayong ganito sa inyong bahay o opisina. Paano naman kung walang pera o walang kaya sa buhay? Okay lang po yon. At least, masaya kayo sa family nyo, sa kaibigan nyo, sa relatives nyo, kahit wala kayong ganyan. Okay lang po yon. So, una-una,
is kailangan nyo tong PLDT Wi-Fi dahil mas maraming taong gumagamit ng cellphone na yon, lalo ang kabataan katulad ko, babag lagi sa cellphone, so need nyo ang internet. Doon kasi ang communication like call, text, messenger, Facebook, at panonood ng mga video sa TikTok o YouTube naman yan. Next, need nyo tong telephone kasi hindi lahat accessible sa smartphones na yon. Need nyo ang telepono kahit may smartphones na tayo. Bakit? Bakit natin kailangan ang telepono? Ang ibang tao kasi, katulad ng business, kung may business kayo, kailangan nyo tong telepono. Kasi, hindi naman lahat ng tao accessible sa cellphone, sa smartphones na yon. Need nyo tong telepono. Yan po ang dapat nyong meron kayo ganito sa bahay. Yan dapat ang meron kayo sa bahay. Kung wala naman, okay lang yon. Para mas maintindihan nyo yung topic for today's video, meron akong point of view, BOP, Evolution of Telephone Company, na yung araw na ito, November 28, 2024. Tara, sabay-sabay natin panoorin ito. Okay, let's go!